Good morning po, isang makakalikasang umaga, Sir Ted and DJ Chacha. Good morning, Doc Jello. Thank you for being on the show. Sir, patuloy po yung concern ngayon dito sa air quality sa Metro Manila. Actually, kung hindi tayo nagkakamali, parang mga 2 linggo na rin po ito. Simula nga po nung nagkaroon ng sunog dyan sa Navotas Landfill last April 10 pa. Ayon po mismo sa ACRI at Breathe Metro Manila, ang sinasabi nila dito, hindi pa rin daw ganap na nakaka-recover yung hangin sa ilang lungsod dito po sa Metro Manila, maging sa Bulacan. Gaano po ba kaseryoso ngayon yung sitwasyon dito sa tinatawag nating hindi maganda po yung kalidad ng hangin natin dito sa Metro Manila? Tama po, no, ma'am, no? Actually, it's now 2 weeks, no? 14 days. And base na rin po sa aming ongoing monitoring, patuloy pa rin po, no, ang paglala ng hangin. Hindi na lamang po sa upper corridor or northern corridor ng Metro Manila. Nakikita na po natin na hindi na lamang sa Navotas, Malabon, Valenzuela at Quezon City. Ngayon po ay lumalala na rin yung hangin, no, sa ibang bahagi ng Metro Manila, sa Mandaluyong, sa Las Piñas. And even nga po, no, outside of Metro Manila, particularly in Bataan and Bulacan. Kapag sinasabi po natin na lumalala, no, at least this morning po, no, we are at unhealthy air quality levels, no. Yun po ay base sa ating air quality index. Ang unhealthy po, ito po yung orange, no, particularly unhealthy for sensitive groups. And kapag ganito po yung level ay una-una po, no, ini-encourage natin yung um, pag-iwas sa paglabas as much as possible, especially for sensitive groups. And yung po mga kailangang magtrabaho talaga sa labas, no? We avoid yung physical or excessive strenuous activity kasi nga po, no, that can also contribute to their health risks if they do go outside. Meron din po bang level ito, yung pagtansya natin o pagtingin natin ng kalidad ng hangin dito sa, sabi nyo nga, umabot na po hanggang sa Bataan. So ngayon, we're calling it unhealthy. Gaano po ito ka-unhealthy? Kasi sabi nyo, bawal ang strenuous activity. Bawal, ang inyo nga pong sinasabi, bawal ang paglabas. Pero parang hindi naman po pwede yun, lalo dun sa mga papasok sa kanilang trabaho. Anong level ng pagka-unhealthy po ngayon ang kalidad ng hangin dito sa Metro Manila? So ngayon po, no, sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila, ang air quality po natin, ang air quality index po natin is nasa unhealthy for sensitive groups. That corresponds po, no, to PM 2.5 levels of around 35 to 45 micrograms per cubic meter. Pero yun po ay nasa gitna pa, no? After po ng unhealthy for sensitive groups, we have very unhealthy, no? So kapag ganun po, for everyone, talagang ini-encourage na po natin na mag-stay indoors, whether you are a healthy individual, but especially so if you have pre-existing conditions or if you're very old or very young, mas mataas pa po doon, no? And we've seen this during the active fire of the Navotas incident, acutely unhealthy. And yung pinakamalala po is yung emergency levels. So kapag po ganun ay kailangan na ng evacuation, especially for affected areas. Okay, so nasa gitna po tayo ngayon pero sabi ninyo for sensitive groups, hindi nyo sila pinapayagang lumabas sa ngayon. Sino-sino po ito nandito sa grupo na ito? Po ba yung mga bata, senior citizens, yung mga may comorbidities? So pag po mga sensitive groups or vulnerable groups, ito po yung tama ho kayo, no? Yung mga matatanda, mga bata, yung po may mga pre-existing na conditions, particularly po yung mga may sakit sa puso, may sakit sa baga, respiratory and cardiovascular diseases, and yung mga nagbubuntis po, no? Pero ma'am, very important din po na isama natin yung ating mga outdoor workers, no? Ang ating mga drivers, ang ating mga commuters, lalong-lalo na po yung mga nagtatrabaho kasi kapag po kayo ay nagtatrabaho, you breathe and take in more air, you breathe more deeply. So kapag masama po yung hangin, mas marami pong masamang hangin ang pumapasok sa inyong katawan. So kapag ganito po, no, na nasa orange levels tayo in many parts of Metro Manila, unhealthy for sensitive groups, for the general healthy population, ulitin ko lang po, no, as much as possible, iwasan or bawasan yung prolonged na physical activity kasi that will make you breathe in more unhealthy air. Para po sa mga sensitive groups, talagang strongly encourage po, no, na tayo ay magstay indoors and doon po sa talagang mga walang pagkakataon or mahihirapan talaga na hindi lumabas, no, dito po tayo nagre-recommend na talaga ng pag-wear ng appropriate mask, particularly N95 or KN95 kasi typical po na
maskara, yung ating mga cloth mask or yung typical surgical mask ay hindi po sapat para protektahan tayo sa PM2.5 and all of the other pollutants na nanggagaling sa polusyon na nararanasan natin ngayon. Before the Navotas landfill fire ba, kumpara ngayon, ano ba ang diferensya? Doctor? Sir Ted, no, tama ho kayo. Actually, in many parts of Metro Manila, particularly po yung northern Metro Manila, medyo masama na rin po yung air pollution doon. No? In fact, parang kung titingnan po natin yung Navotas, base na rin po sa aming air quality monitoring, minsan po nasa fair or nasa unhealthy yung air quality dyan. So ang nangyari po ngayon is meron po tayong acute superimposition event. Masama na po or unhealthy na po yung hangin or yung pollution to begin with, and then nadagdagan pa po nito, no? Nitong tinatawag na pollution galing sa ating sanitary landfill fire. So yun nga, no? Even before this fire sa landfill sa Navotas, may problema na tayo sa ating air quality. Ano ang basic cause nito, Doctor? So sa Pilipinas po, no, before the sanitary landfill fire, particularly in Metro Manila, ang major cause po talaga ng ating pollution ay nanggagaling sa ating mga motorista, sa ating mga motor vehicles. Ito po yung mga tinatawag natin na mobile sources of air pollution. And yun nga po, no, kadalasan, ang binabantayan po natin dito ng mga pollutants ay yung ating mga criteria pollutants gaya ng PM2.5 at PM10. Pero Sir Ted, ito po ang kakaiba ho ito, no, kasi aside from PM10 and PM2.5, dahil nga po complex itong fire na tinatawag natin, we are also anticipating other pollutants, mga mas nakakabahalang pollutants gaya ng volatile organic compounds and dioxins and furans, which are, like quite unique for these kinds of complex fires. Kumbaga po, Doctor, realistically, itong ganito pong uri ng problema po sa air quality ay problema ng mga bansa na papaunlad at wala pong kaukulan pa mga programa to be able to at least control yung pong pollutant sa ating pong kapaligiran, di po ba? Kagaya nga po ng sasakyan, no? Ngayon po nababawasan because of the fuel prices, pero kung parami ang auto na hindi naman electric, and then yung patuloy din po ngayon, di po ba, na mga pagsusunog ng iba't ibang mga lugar, kasama din po dito ito pong mga factories within the Calabarzon area and in Luzon, yan na po yung mga nakakadagdag, di po ba? Yes po, no? Actually, magkakaugnay po lahat ng problema na ito, Okay. no? Meron po tayong air pollution problem, meron din po tayong garbage problem. Kung tutuusin po, no, marami po sa ating good portion of our garbage ay hindi rin naman po galing sa Pilipinas. So maganda po yung na-point out ninyo, Sir Ted, no, na meron po tayong nakikita inequities dito, no? Kasi yung ibang basura po natin galing sa ibang bansa din, no? Nandiyan din po yung issue na matagal na rin kinakaharap ng ating mga local governments, paano ba natin i-manage ang ating mga basura? Kaya all of these po also contributed to this issue, no, this sanitary landfill fire, no. Sana nga po ay mas na-manage at na-prevent natin, no, Okay. at hindi na po sana umabot sa ganitong punto. Oo. So sa madaling sabi, Doc, pangit na yung air quality natin ngayon. Mas pangit pa ngayon because of the Navotas landfill. Is this the first time na ganyan po kalala yung air quality natin dito sa Metro Manila at doon sa mga karatig lalawigan? I think, ma'am, no, at least over the past year, we would have to say, no, parang that this is one of the worst air quality events that we have experienced, at least over the past year. Almost comparable as well, no, nung nagkaroon po ng pagsabog ang Taal Volcano, no. So, and ang mahirap po dito, ma'am, is it's quite unpredictable. Gaya nga po ng nasabi nyo kanina, hindi po natin alam kung kailan po ba babalik sa Normal. pre-incident Oo. levels Okay. ang hangin natin, kasi hanggang sa ngayon po ay patuloy yung pagbaga or pagkasunog, no, ng basura. Oo. Ngayon naman po sa ilalim ng lupa, yung Yun na tinatawag nga natin na eh. subsurface combustion. Yeah, it has been 2 weeks pero naglalabas naman po ang abiso itong mga LGUs natin that are affected. Halimbawa, Valenzuela, sa Bulacan, sa Quezon City, na mag-ingat nga po sa paglabas because of the air quality now. Pero kung hindi talaga mapipigilan, mas dapat ang DOH na ang maglabas po dito ng abiso sa publiko, ikaw ay parte nung sensitive group o hindi. Dapat naka-face mask sa ngayon kapag lalabas, ganun po?
Yes, ma'am, no? And actually, base na rin po sa ating napag-alaman, no? Ang DOH naman po ngayon ay naglalabas regularly ng kanilang mga risk Okay. communication para ipaalam sa ating mga tao. And I think yung some of our hospitals po, no, are Mm. also working with DOH to make sure na may sapat tayo ng mga masks at mga Ah, gamot, no, para dun sa mga nangangailangan ng medical attention. Pero yun po, no, I think definitely po, mas kaya pa nating paigtingan yung ating pag-communicate ng problema kasi mabibigla ho kayo ma'am, marami sa mga tao parang hindi nila alam na Yun na nga. ah, unhealthy na pala no opo. yung Sige. nalalanghap Mm. nila na hangin. So hopefully po ay ma-engage po natin yung media para mas maipakalat po natin ang ating air Mm. quality Oo, levels. kasi Okay. nabanggit niya kanina, Manong Ted, yung tungkol dun sa mga strenuous activity, yung mga hindi talaga maiiwasan. Halimbawa, ang trabaho mo, construction worker, bawal na muna yan sa ngayon dun sa mga lugar kung saan ang air quality level, yung PM 2.5 na binabanggit ninyo, kundi talaga maiiwasan. Let's say, physical activities, wag na muna outside, ganun po? Yes, ma'am, kung susundin po natin yung World Health Standard, Organization standard. guidelines po, Opo, at opo. these levels of air quality, dapat ang advice po is avoid prolonged, strenuous outdoor physical activity. Yan po No? ay, So, opo, opo, yan po ay standard, ano po, WHO na hindi po naman pwedeng masunod sa bansa po na tulad sa atin. Sige po, so sir, ito po, no, ang katotohanan dito, sir, call ng gobyerno ito, tama? Meron na po tayong Clean Air Act, right? Meron na po tayong Solid Waste Management Act. Meron na po tayong mga batas governing ito pong pinag-uusapan natin. So, ang call dito ho, practically, nasa gobyerno, particular po DENR. tama ho kayo, sir, no? Among other things, no? Tama ho kayo. Napakaganda ho ng mga batas natin. They're in place, pero enforcement and implementation po Yes. has always been the challenge. Okay. So, yung nga po, ang ano po ang inyong panawagan, Dr. Jello, ngayon? Kasi, sir, alam nyo, like people, like government. You know what I'm saying? Kasi, sorry po, no, hindi na naman, gobyerno hindi po eh. Kasi nga po, kaya nga tayo may gobyerno, government, di ba? To govern. Sa usapin po ng ito, ang air quality po, mga cost nito, etc. At kaalaman ng publiko, definitely, diyan nga papasok ang gobyerno. So ano po ang inyong panawagan sa gobyerno, lalo na po sa DENR? Unang-una po, sir, no, and I think base na rin po sa aming situational analysis, apparently, sir, wala pa pala tayong guidelines when it comes to management of sanitary landfill fires. And alam po natin dito sa Pilipinas, ang dami po nating sanitary landfills na sa sa assessment din po namin ay could be better managed. And hindi po malayo na ang nangyari sa Navotas maaaring mangyari sa iba pang sanitary landfills. So hopefully po, no, gamitin po natin itong opportunity na to na magkaroon po tayo ng clear guidelines sa SOPs when it comes to management of sanitary landfill fires. Ano bang gagawin natin? How do we control it as soon as possible para hindi po siya yung nangyayari ngayon na protracted at hindi mo natin alam kailan ba matatapos ito. So yun po yung una, no? Sana may clear strategy po tayo moving forward just in case maulit po ito. Sana hindi naman. Pangalawa po, information. Karapatan po yan ng tao. Bagamat may ongoing efforts po ang ating national agencies, ang DOH at DNR, sa tingin po namin ay mas mahalaga na mailapit pa natin ang impormasyon sa mga tao para at least alam po ng mga tao kung anong gagawin nila. Kung ikaw man ay papasok sa trabaho ngayon, dapat alam mo kung ano yung air quality level na i-expect mo, kung kailangan mo bang mag-mask o hindi, or kung kailangan mo mag-stay indoors. Right now po, we still don't have that information as accessible to many people as possible. So information po talaga ang mauuna. Opo, information nga po and the action of government. Again, sorry po pero yun nga yung nangyari sa Cebu landfill di po ba, sir? Oo, it's a tragedy waiting to happen. Well, basically nga po, yung nga po yun, kaya kami tumawag din nga sa inyo para po sa tamang informasyon dito po sa danger nito. But at the end of the day, dapat din po tayo magtulong-tulong na kalampagin po ang gobyerno. After all, opo, sila po ang dapat na nagpapatupad nitong mga polisiya at batas na ito. Salamat po, Dr. Jello Apostol, sa inyong pong panahon sa aming pong programa. Maraming salamat din po. Thank you very much.
Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.